Sumasagot lang naman si Commodore Tariela. Oh, Maria Odasco, salamat din po sa inyong super Wow chat. naman! Wow! Wow! So yun. So sumasagot lang naman tong si Tariela ay Cayetano, mga babayan. Ano ba kasi sinabi ni Commodore Tariela? Ito. Balikan lang natin si Cayetano kasi durog na durog si Cayetano dito eh. Oo. Aha. Ayun. Okay. Ano bang nangyari? Ito kasi sabi ni Commodore Tariela. Sana yun? Ayan. Durog si Cayetano eh. Oo. Tariela to Cayetano, up to you if you believe People's Republic of China talking points filled with falsehoods. Ayun oh. Oo, bahala ka, papabudol ka, sabi ni Commodore Tariela. Like, oo, kasi todo tanggol naman kasi masyado to si Alan Peter Cayetano. Ano ba kasi pinanggalingan yan? Ito ho kasi yan, mga babayan. Panoorin natin itong Mga airplano ba natin? Wait, panoorin natin itong sinasabi na to ni Alan Peter. Ayan. Ang mga airplano ba natin or Coast Guard dumidikit sa mga island occupied ng Vietnam? Hindi daw tayo dumidikit. Yes. And that is why walang water cannon. That is why hindi natin napapanood sa balita yung "You are in Vietnamese territory, move out." Because iniiwasan natin yung sa Malaysia at Vietnam. This is my point, Mr. President. We're not being totally truthful to the Filipino people of what's happening sa West Philippine Sea, South China Sea. And as we strengthen to face China, Malaysia and Vietnam are also strengthening. Ang mga airplano ba natin Yun. or Coast Guard Hindi ko alam kung ano nanggaling tong video na to Oo, pero in-upload siya ni Commodore Tariela. Ito yung sinabi ni Commodore Tariela. Grabe, durog na durog dito si Boy 10K. Durog na durog dito si Boy 10K, guys. Sabi, to inform the Filipino people, especially in light of Senator Cayetano's concerns that we are not being fully truthful with our fellow citizens, let me clarify that the Philippine Coast Guard vessels never approach any of China's illegally reclaimed and occupied maritime features across the West Philippine Sea unless the Honorable Senator believes that Bajo de Masinloc, Escoda Shoal, Ayungin Shoal, and Pag-asa Island are rightfully Chinese territory. Ayan, yan na. So, totoo pala ang sinabi ni Boy 10K, guys. Totoo pala ang sinabi ni Alan Peter Cayetano. Na hindi raw talaga lumalapit ang kahit anong Coast Guard vessel sa mga isla na inoccupy na ng China sa West Philippine Sea. Pero mga kababayan, eto naman. On the contrary, kontra dyan, it is the PRC that constantly engages in harassment and dangerous maneuvers close to Philippine-occupied features and waters. Ayan. It is up to the Honorable Senator whether he chooses to believe the PRC talking points filled with falsehoods or the Philippine Coast Guard personnel and independent journalists who present clear and incontrovertible evidence, photos, videos, and verifiable records. Alam niyo mga kababayan, hanggang ngayon never kong naringgan si Alan Peter Cayetano na pinagtanggol yung ating claim sa West Philippine Sea. Hanggang ngayon, wala pa. Imagine. Nakalimutan na ba ni Alan Peter Cayetano na nag-attempt ang Chinese Navy, PLA Navy, at ang Chinese Coast Guard na ipitin at palubugin ang isa sa mga BIFAR vessels ng Pilipinas? Oo, nakalimutan na ba niya? Oo. Mukhang nakalimutan na niya, guys eh. Nagkamali lang ng timpla etong si mas magaling yung Pilipino sa sa mga ganyan eh. Sa singitan. Oh.
nagkamali ng kabig itong PLA Navy ship at saka itong Coast Guard ship ng China, sila yung nagbanggaan. Pero sinagot din naman dito ni Commodore Tariela yung patutsada ni Alan Peter Cayetano. Sabi niya, "Let me just note, we never venture closer to the features occupied by Vietnam, Malaysia, and especially Panganiban Reef and Zamora Reef because such is irresponsible and neither are grounded in the 2002 ASEAN-China DOC nor aligned with Philippine interests." Di ba? Hindi sila lumalapit kasi meron tayong tinatawag na ASEAN DOC. Mamaya pupuntahan natin yan. Ano yan Code of Conduct. Hindi pala Code of Conduct. Declaration of Conduct. Di ba pala yun yung COC? Declaration of Conduct lang yan. So, hindi tayo lumalapit kasi meron tayong Declaration of Conduct. Na signatory din ng China. 2002 pa yan. Ayan. Vietnamese and Malaysians accord us the same treatment. Imagine! Ito yung sinasabi natin na respect begets respect, mga kababayan. Nirerespeto natin ang Vietnam, nirerespeto natin ang Malaysia. Bakit? Kasi nirerespeto din nila tayo, guys Nirerespeto din kasi nila tayo. Nirerespeto nila yung claim natin. Therefore, hindi sila nag-occupy. Kasi maraming claimants. So until masettle yung claim na yan, walang gagalaw. Status quo. Okay. China, on the other hand, is the only party to the South China Sea dispute not respecting the provisions of the DOC and of the UNCLOS. The Honorable Senator's statement simply muddles the issue, which, whether intentional or not, makes China very happy as our political leaders doubt our own rights and actions. Ayan. Oo, syempre, ganun talaga pag nasaksakan na yung lalamunan ng yuan. I cannot understand why it is so difficult for the senator to clearly and unambiguously call out PRC aggression. Yan. I have a proposal, Commodore Tariela, kung nakakarating man sa inyo yung ating mga video. Sabi kasi niya, hindi rin niya naiintindihan. Oo. Hindi rin niya naiintindihan. I cannot understand. Bakit daw ganun? Ang ibang senador, tulad ni Marco Beta, tsaka nito kay Cayetano. At alam niyo yung the irony dito. Si Cayetano nanalo dahil nangako ng 10K. Si Marcoleta nanalo dahil nangako ng 2,000. Wait lang. Ano naman nangyari dyan sa pangako na yan? Ha? Ano na nangyari dyan sa pangako na yan, ha? Lang yan itong mga Alam niyo kung bakit hindi nila maintindihan. Sir, Commodore Tariela. Wag niyo na hong pahirapan ang ating isip. Oo. Na para isipin pa kung bakit hindi nila masita ang aggression netong China. Kasi mukhang nasaksakan na ng yuan sa lalamunan tong mga to Mukhang dinadigest na nila yung yuan na kinakain nila Oo. Mukhang may kalam sa sikmura to na yuan lang ang makakabusog. Diba? Baka lang naman kasi. Baka lang naman. Wait lang, lobat na raw ako. Galit yung laptop. Wait. Yan. Diba? Baka lang naman. Pero parang gano'n na rin. Diba? Parang gano'n na rin, guys. Ay, nako. Mr. Senator, in case you missed last week's developments,
or your staff failed to brief you, the most recent MDA flight was challenged by a PLA Navy warship at a distance of 48 nautical miles off the coast of Agno, Pangasinan. Ako, ang lapit niyan. Napakalapit niyan sa 48 nautical miles. Malapit yan. Contiguous zone lang natin yan. Mm. Mm. Diba? So, alam nyo mga kababayan, itong mga senador na to, itong mga Chinators na to, yan, yung mga Chinators tulad nito ni Alan Peter Cayetano, yan, no? Ayan, no? Yan, Chinators na yan, mga kababayan. Wag ko kayong aasa dyan na pagtatanggol nila interest ng Pilipinas. Eh, pagtatanggol nila yung interest nung nung bansa na nagbabayad sa kanila. Well, pinapasahod din naman sila ng mga Pilipino, ng sambayan ng Pilipino sa pamamagitan ng ating buwis. Pero, syempre, baka kasi mas malaki ang offer ng yuan. Diba? Kasi it will only take a makapili. Oo, para gawin mo yan eh. Mm-mm. Oo, sweldong makapili lang ang makakapagtulak sa isang Pilipino na gawin yung ginagawa ni Marcoleta at nitong si Alan Peter. Diba? Imagine mga kababayan, ang Chinese Communist Party unti-unti nang gumuguho sa mainland, tapos sa Pilipinas pinagtatanggol nila. Diba? Konti na lang magkaka-civil war na sa mainland China eh. Tapos itong mga itong mga Chinators na to, panay tanggol pa sa China. Diba? Ang weird talaga, hindi ko naiintindihan eh. Ang labo. Ang labo nyo, man. Oo. Napakalabo. Pero ano ba yung sinasabi na, ito, sinabi kanina ni Commodore Tariela, na 2002 ASEAN-China DOC. Oh, ito ho yan, mga babayan. Oo. Yung DOC. Wait, saan yun? Yan. Ito yun, no? Sa Phnom Penh, Cambodia. Ano yan? And actually, itong DOC na yan, mga kababayan, tawag dito? Saan na yun? Haba, di ba? Ay, counter-terrorism yan. 8 ASEAN Summit. Okay, tourism. Ito yan. Declaration on the conduct of parties in the South China Sea. Ito yun. Phnom Penh, Cambodia, November 4, 2022. Yan. So, dito mga kababayan, sinabi, yung mga pumirma dito, hereby declare that they reaffirm their commitment to the purposes and principles of the Charter of the United Nations, the UNCLOS, Treaty of Amity and Cooperation in the South China Sea, 5 principles of peaceful coexistence, etc., etc. Parties are committed to exploring ways of building trust and confidence, blah, 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 etc., etc. Tapos, the parties undertake to exercise self-restraint in the conduct of activities that will complicate or escalate disputes and affect peace and stability among others, refraining from action of inhabiting on presently uninhabited islands, reefs, shoals, cays, and other features, and to handle their differences in a constructive manner. O yan, di ba? Dito na muna tayo sa first paragraph. Ayan. Dito lang muna tayo hanggang sa constructive manner. Ano daw ang pinag-aagrihan ng mga estado na pumirma dito sa DOC? Ano sabi? Una, magpipigil tayong lahat. Hindi tayo aakto sa mga pamamaraan na magpapalala o maghahatid ng gulo dito sa ating rehiyon. Ayan, nakasulat, ang linaw. Ayan. Oh. Sinunod ba ng China yan? Sinusunod ng Vietnam? Sinusunod ng Malaysia? Sinunod ba to ng China? Hindi! Hindi niya sinunod yan. Oo. Hindi sinunod yan. Hanggang ngayon, hindi sinusunod. 2002 pa to. Ano pa?
refraining from actions of inhabiting on the presently uninhabited islands, reefs, shoal cays, and other features. Okay, dyan. Oo. Ginawa ba ng China to? Hindi. Hindi. Simula 2015 hanggang 2022 hanggang ngayon, hanggang present, nagtatayo pa rin sila ng mga artificial islands sila. In fact, karamihan ng mga artificial islands ng China ay natapos nung panahon ni Rodrigo Duterte. Sumunod ba sila? Hindi. Nabahalang naman nakakalimutan to ni Alan Peter Cayetano. Oo. So mga kababayan, ito hong Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea. Ito ho, baka lang naman nakakalimutan ni Alan Peter Cayetano, pero dapat ho hindi niya ho ito nakakalimutan. Kasi, nagkaroon ng renewal of vows. Renewal of vows. Nagkaroon ng renewal or ng reaffirming netong DOC 2002 noong 2012, 10 years later. Ni-reaffirm nila yan. Di ba? Ito uli yun. Ayan pumirma sila uli dyan. Pinirmahan nila uli yan. Ayan, andyan sila lahat. Di ba? Wang Yi, pumirma ang China. Ayan yung hayop na Wang Yi na yan, pumirma siya. Ayan ang laki ng pirma niya. 2012. Tapos lahat ng mga taga-ASEAN. Bolkiah. Ayan for Brunei Darussalam, for Kingdom of Cambodia, for Republic of Indonesia, for Lao People's Democratic Republic, for Malaysia, for Myanmar, for the Philippines, si Blas Ople pa yan, for Singapore, for Thailand, for Vietnam. Ayan, napakalinaw guys. Wala pang Timor-Leste dyan noong mga panahon na yan. Ngayon, may Timor-Leste na. Ni-reaffirm noong 2012. Pero sinusunod pa rin ba ng China? Hindi! So imagine mga babayan, think about it mga babayan. Seriously consider and think. Simula 2002 hanggang 2025, hindi sumusunod ang China sa usapan. Tapos sasabihin ng China, si Vietnam mas marami siyang na-occupy si Malaysia mas maraming na-occupy Si Pilipinas mas maraming na-occupy. Kung di ka ba naman sira ulot kalahati, inumpisahan mo yung pagbali sa accord. Inumpisahan mo yung pagbali sa usapan. Tapos ngayon magrereklamo ka pag hindi sumusunod yung iba. Sabi ni Mary Jane Santiago, dapat yung mga pro-China senators hindi sumasahod sa Pinas. Pwede lang Salamat sa super chat Wow naman! Wow! Wow! Di ba? Huwag sila magugulat. Sasabihin nila, mas marami na-occupy na mas marami ino-occupy na islands yung yung Vietnam. Hindi, mas marami sila ino-occupy na bato. Oo, kung titingnan nyo sa parang ano ba 'yan? ASEAN Maritime Transparency something. Or Asian Maritime something. Asian Maritime something. Makikita natin doon. Makikita nyo doon. Ang ino-occupy doon ng ino-occupy ng Vietnam, karamihan mga bato. Hindi isla. Pero ngayon, mga kababayan, nagdo-double time ang Vietnam na gumawa ng kanilang sariling artificial islands. Bakit? Malayo sa atin, sa Spratlys. Doon sa taas yun. Malayo sa West Philippines yun. Bakit? Kasi nga to si China, sira ulo. Ang gusto niya, i-occupy lahat, yung buong South China Sea, i-occupy niya lahat. Ay, sira ulo. Hindi pwede yun. Huwag siya magre-reklamo ang China
kung ang mga bansa sa paligid nito ay pinipiling protektahan ang mga sarili nila dahil pinapasok sila ng siga. Walang pinagkaiba ho yan, mga kababayan, sa paglalagay ng paka sa mga gate natin sa bahay. Wala ho yung pinagkaiba sa paglalak ng pinto sa gabi. Wala ho yung pagkakaiba sa pagbili ng baril na kapag sakaling pinasok ka, kaya mong depensahan ang sarili mo. Wala ho yung pinagkaiba dun. Meron kang isang bully na bansa tulad ng China na may pinakamalaking navy sa buong mundo. Tapos ang gusto niya, i-occupy ang buong South China Sea. Imagine, the country with the biggest navy in the world wants to occupy the whole South China Sea. Tapos pipigilan mo yung mga bansa na gustong protektahan yung kanilang sariling katubigan? Merong mga tao na katulad ni Alan Peter Cayetano na ipagtatanggol yung kahayupang ginagawa ng China na yan? Ito napapala nyo, kakabubuo to sa mga walang kwentang senador. Pinanalo nyo kasi itong mukong na to eh. Pinanalo si Marcoleta, pinanalo si, kasalanan ko kung isa ako sa mga bumoto kay Robin Padilla, so hindi ko masisisi yung sarili ko dun. Pero hindi ko binoto to for sure. At saka binoto ko si Robin Padilla para sa Chacha. Ano nangyari sa Chacha? Hindi, wala na nangyari sa Chacha. Ang nangyari sa Chacha, naging Chaka Duterte. Oo. Protecting Chaki Duterte na ang nangyayari, guys. Lang yato si Robin Padilla. Binoto si Robin Padilla. Kasama ako dun. Sorry na, mga kababayan. Binoto si Alan Peter Cayetano. Hindi ako kasama dyan. So, pwede kong di ba siya? Binoto si Alan Peter Cayetano. Binoto si Bongo. Binoto si Bato. Binoto si Aimee. Binoto si Marcoleta. Alang ya kayo talaga oh. Di ba? Imbis na protektahan interes ng Pilipinas, pinoprotektahan yung China, guys. Protektahan natin ang karapatan ng China, abusuhin ng Pilipinas. Basically, yun ang sinasabi nila, mga kababayan eh. Yun ang sinasabi ng mga mukong na to tulad ni Alan Peter Cayetano. Protektahan natin ang karapatan ng China, abusuhin ng Pilipinas. Na hindi ho tayo magtataka kung bakit ganito ang ginagawa ni Alan Peter Cayetano. Alam niyo kung bakit? Pakita ko sa inyo ha. Ito si Alan Peter Cayetano na-appoint bilang foreign minister. Naging foreign minister to ni Rodrigo Duterte. Oo. Tapos, this is 1 year after the elections. Kasi nga may 1 year bar, di ba? After the elections. Sabi, so in-appoint siya. Yan. Naging tawag dito, DFA secretary ng Pilipinas nung panahon ni Rodrigo Duterte. At nung pagkaupo niya, ayan 2017, May 10, di ba? 2017. Ayan. May 20, 2017. Anong una niyang naging trabaho bilang secretary ng DFA? Gawa tayong gentleman's agreement. Langya ka, hayop ka. Hayop ka, Alan Peter Cayetano. Oo. Ikaw pala, kayong dalawa pala ni Rodrigo Duterte may pakananon gentleman's agreement. Buisit kayo. Kayong dalawa pala. Tigas ng mukha mo, Alan. Kayong dalawa pala hindi ko may sala dyan sa gentleman's agreement na yan. Tigas ng mukha mo. Oo. Tigas ng mukha mo.
Ilang araw lang yan ha. Tingnan niya, kailan siya in-appoint? May 10, 2017. 10 araw lang guys. Gusto na agad ng gentleman's agreement. Anong sabi? Quote, many countries want it to be legally binding, but what I'm saying is, let's start with it being binding gentleman's agreement. Yun pala yun. Oo. Hmm. Kayo palang dalawa ni Rodrigo Duterte ang nagbenta sa Pilipinas. Mga hayop kayo. Di ba? Gentleman's agreement do guys eh. Sabi ni Alan Peter Cayetano, yung hayop na yun. In fairness, mga babayan, sabi ni SpongeBob, binding, ayun, kaya pala nawala isang isla natin, Heis, sabi niya. Oo. Binding naman talaga. Binding yung bayad sa kanila ng China. Allegedly. Oo. Di ba? Ambassador of Jesus, sabi ni John Ray Nura. Ambassador. Ay, hindi to ambassador ni Jesus. Oo. Walang ganitong klaseng ambassador si Jesus, guys. Walang ganitong kahayop na ambassador. Judas, pwede pa. Pwede siya. Papayag siya sa ano. Papayag ako na maging Judas siya. Oh. Kasama sa lahat ng qualities ni Judas na kay Adam Peter Cayetano. Oh, correct. Yung gandun lang. Sabi ni MB Napoles, Coach, pwede bang bawiin ni PBBM ang agreement na yan? I don't think it is a formal agreement kasi walang papel yan eh. Gentleman's agreement lang. As in laway. Nagduraan lang sila sa kamay tapos nag-handshake, ganun. Walang papeles yan. Di ba? Yan yung secret agreement. Hindi siya ambassador of Jesus, ambassador of Judas siya. Oh, yun. Ambassador of Judas. Yun ang gentleman's agreement, mga kababayan. Walang ano yun, walang papel-papeles yun. Kaya nga gentleman's agreement eh. Usapang lalaki sa Tagalog. Gentleman's agreement. Usapang lalaki, usapang bayag. Oo. Dudura ka lang sa kamay, tapos handshake kayong dalawa. Ganon. Gentleman's agreement. Hindi lang natin alam, mga kababayan, kung yung gentleman's agreement na yon may nakaipit na pera. Oo. baka may nakaipit na pera doon, guys. baka may nakaipit na pera doon. No, mga ewan ko lang magkano. Baka lang. Pero mukhang sa sobrang gigil nilang ipagtanggol ang interest ng China, mga kababayan. Baka malaki yung abutan, guys. Oo. Mukhang malaki yung abutan. Kaya hindi siya ambassador of Jesus, ambassador of Judas, pwede. The Gospel of Judas. Makikita niyo yung pangalan ni Alan Peter Cayetano. Ambassador of Judas. So, yun. Ganun ang nangyari dyan. Sa kanya pala nanggaling yung kahayupan ng gentleman's agreement na yan. Kaya kung mapapanood man ni Commodore Tariela itong ating live stream. Pag sinabi ho natin, I cannot understand why it is so difficult for the senator to clearly and unambiguously call out PRC aggression.
Sir, baka po kasi merong nagkaabutan dyan ng gentleman's amount. Baka kasi nagkapalagayan na. Oo. Diba? Nagkapalagayan na kasi ng loob. Mm. Nagkapalagayan na ng loob. Kaya gigil na gigil ipagtanggol ang interes ng China, mga kababayan. Diba, malas natin, no? Mm. Ito yung tinatawag nila na na tyranny of the majority. Yan o ang pangit sa demokrasya, mga babayan. Yung tinatawag nilang tyranny of the majority. Mm. Yung kahit walang kwenta, yung ihahal o yung nahalal, dahil mas maraming bumoto sa kanya, wala kang choice. Wala kang choice. Hinalal eh. Wala tayong magagawa. Di ba? Wala tayong magagawa. Binoto nila si Alan Peter Cayetano, binoto si Marcoleta. Wala tayong magagawa. It is what it is. So now, dahil binoto ng mga bobong DDS at ng mga ibang mga Pilipino, nagpabudol, buong Pilipinas ngayon ang naghihirap. Ngayon, may mga senador ka na katulad ni Marcoleta, ni Alan Peter Cayetano, na talagang ipagtatanggol ang interes na ibang bansa kaysa ng Pilipinas, di ba? So ngayon, malapit na ang 2028, patapos na ang termino ni Alan Peter Cayetano, baka gusto nyo naman baguhin ang mindset. Oo. Baguhin na natin yan, guys. Oo, kung dati dapat burahin ng mga dilawan sa Senado, baka gusto nyo burahin mas lalo ang mga DDS. Oo. Kasi alam nyo, mga kababayan, ang lala kasi at least alam nyo, mga kababayan, ganito eh. Ang mga liberal, at least pinaglalaban nila yung kanilang liberal ideology. Oo. Yung mga like ako personally, I'm a loyalist, a Marcos loyalist, pero at my very core, I'm more of a conservative. Kaya ako pabor kay PBBM because I'm more conservative. And conservative din yung pinanggagalingan. Si PBBM is more conservative. So kumbaga kung pag-uusapan natin yung yung parang politika sa Amerika. Yung mga liberal will be yung liberals, progressives will be yung mga Democrats. Tapos yung mga Marcos loyalists, most of them are conservatives. Kasi yun yung kinarga ni Apo Lakay eh. More conservative. So family oriented, love for country, ganyan. Yung mga komunista, at least they're terrorists, but at the very least, they believe in their ideology. Yung mga terorista. Pero yung mga DDS, wala silang ideology. Yun alam niyo kung if you really break it down to its core principles, ang DDS wala silang ideolohiyang pinaglalaban. Oo. Ang ideolohiya nila, mga kababayan, kung anong sabihin ni Duterte. That's it. Sabi ni Mac Tatlo, si Digong yung ideology nila, ha. Yeah, it sounds funny, but it is true. It's true. Nakakatawa, oo, pero totoo yun. Yung ideology nila, si Duterte.
Kaya mas malala sila eh. Yung mga Duterte supporters, ang lala nun. Ang lala ng topak nun. Kasi ang suporta nila, wala sa ideolohiya. Wala sa pinaglalaban. Ang sinusuportahan nila, basta Duterte. Yun lang. Tingnan nyo, mga kababayan, si Duterte, komunista rin yan. Pero nare-realize ba yun ng mga DDS na komunista si Digong? Hindi. Kasi alam nyo mga kababayan, kung marirealize nila na si Rodrigo Duterte ay komunista, ba't sila nakikipaglaban sa CPP? Eh, isa lang pala sila ng pinanggagalingan. Di ba? Ngayon, sobrang promote sila kay Sara. For now. Oo. Sobrang promote sila kay Sara Duterte for now. Pero, seriously mga kababayan, what does Sara Duterte stand for? Wala. She doesn't stand for anything. Yung mga salitaan niya na mahalin natin ang Pilipinas. Hindi totoo yun. That's BS. That's coming from the mouth of a person who cannot even condemn the abuse and the bullying and the harassment of the Chinese Communist Party. Tapos sasabihin niya, mahalin natin ang Pilipinas. Eh hindi siya makapagsalita laban sa China. So, alam niyo mga kababayan, dito sa usapin ng West Philippine Sea, wag na ho kayong umasa na magbabagong isip ng mga DDS dyan. Kaya ho, ang mas maganda hong gawin sa 2028, i-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Doon sa Judas 9, sa 9 Judas line, meron dyan mga pababa na. Alan Peter Cayetano, pababa na. Sino pa ba? Joel Villanueva, pababa na. Cheese Escudero, pababa na. Huwag nyo na ibalik. Yung sa iba, wala tayong magagawa. Sila Bato na nire-elect Nire-elect si Bongo, si Bato, etc. Si Robin, pababa na rin yan. Parang awa nyo na. Huwag nyo na siyang ibalik. Diba? Fool me once, shame on me. Fool me twice, shame on you. Diba? Marami pa yung 9 Judas line na yan. Oo. Marami bababa dyan. Huwag nyo na sila ibalik. Parang awa nyo na. Huwag nyo na sila ibalik. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan na to pagdating sa mga Duterte. Pinagbigyan na natin sila ng 6 na taon. Huwag na natin silang bigyan pa ng 6 na taon. So, enough is enough. Ama ka na. Ama na kayong lahat. At sa mga kapatid, mga kaibigan natin dito, mga kokotsero, God bless you. I'll see you again in our next live stream. God bless. See you tomorrow, guys. Bye. Huwag ganun. Natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi nakakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?